Kung sobrang dami mong acne, makinig ka sa akin. Here are some acne tips na natutunan ko sa aking acne journey. From cystic acne, normal pimple, fungal acne, acne scars. Diyos ko, na-try ko yan lahat. Paano ko na-achieve to? Let me tell you. Hindi ako mag-recommend na kahit anong product sa inyo. This is just pure tips and advice. Lista ko pa yan lahat. Disclaimer lang pala. Hindi ako dermatologist, hindi ako doctor, pero nagamot ko yung acne ko nang hindi nagpapaderma kasi wala akong pera pang paderma noon. Ginamot ko talaga siya mag-isa. Tiniwala kayo sa akin. Simulan natin with diet. Eto, umiwas kayo sa dairy. Nung kapanahunan kasi nung acne ko before, ang dami ko nabasang articles na umiwas ka sa dairy, umiwas ka sa ganito, umiwas ka sa gatas, umiwas ka sa matamis. So, iniwasan ko talaga yung lahat. Nabawasan niya talaga yung acne ko. Yung reason nun is parang yung inflammation na nasa balat mo. Malaki talaga yung naitulong niya. May mga kakilala ako, nabihan ko sila ng ganun, umiwas sila sa dairy and all. Nakatulong sa kanila. 2, umiwas kayo sa matatamis. Same cause, inflammation, like lahat yan, mamamaga yan silang lahat. Lahat ng acne na meron ka sa mukha mo. Sasakit and mas mag-worse sila. Next, umiwas ka sa oily foods. Hindi ako ganong umiwas sa oily foods noon. Sa mga acne ko dito sa baba, siya yung parang pinaka main reason. Kasi kapag kumakain ako ng oily foods, tumutulo-tulo na pala yung oiliness niya. Hindi ko siya pinupunasan and hanggang sa parang ma-absorb na siya ng balat ko and magkakaroon ako ng pimple dyan. Magpunas-punas kayo ng labi, lalo na kung acne prone ka. Eto, this is just a tip and advice pero sobrang laki talaga na naitulong ito sa akin. Story time. First time namin ng grade 11 ako, sobrang, Diyos ko po, balat ko talaga parang puputok na talaga yung mga bulkan sa kanya. Sobrang lala ng acne ko. And then, nagkaroon ako ng parang allergic reaction. Hindi ko alam kung sa hangin siya, like sa klema siya. Alam ng mga kaklase ko to noon, te. Yung balat ko nasusulatan siya. Pag sinulatan mo siyang ganyan, magkakapantal siya. Nagpa-doktor kami and all. Bigyan lang sila ng antihistamine. Hindi ako makainom ng antihistamine kasi inaantok ako. Sige, bahala na. Ganito talaga to. Ganyan na to. And then, merong isang teacher na nagsabi sa akin, ay, alam mo ba, yung anak ko, umiinom siya ng apple cider. Like, kumukuha siya ng isang kutsara apple cider, hinahalo niya sa tubig, tapos iinumin niya tuwing umaga pag walang laman yung tiyan niya. Nawala lahat ng tagyawat niya doon and baka makatulong yun sa allergy mo, ganito ganyan. Plus, pumayat pa siya. Girl, sign me up. Sign me up. I think umabsent ako like 1 week. Sobrang lala talaga nung nangyayari sa akin that time. Nagkasakit ako and all. Pero, ginawa ko yung advice yung binigay ng teacher na yun. 1 week, uminom ako ng apple cider. Hindi siya masarap. Lasa siyang pinakurat. Nalasa siyang sobrang baho talaga. Hindi ko din alam kung paano ko siya nagagawa before. Pero naalala ko, kuha ko na isang kutsarang apple cider. Halo ko siya sa warm water. And then, kukuha ako ng honey. Hahaluan ko yun ng konti. Tapos, iinumin ko yun. Diyos ko po. Umagang-umaga pa lang. Gising na gising ka na. Guess what? Pagbalik ko sa school, lahat ng mga teachers namin, anong ginawa mo? Nag-glow ka. Yun lang nasabihan na gumaganda na yung balat ko. 5 years na itong nasa mukha kong to, hindi pa rin siya gumagaling. I think malaki talaga yung naitulong nun sa akin. Pero, ang downside lang with that, nung tinigil ko na siya, I think bumalik din ulit yung acne ko. Next is lifestyle. Una sa lahat, huwag mong gagamitin yung towel na ginagamit mo sa katawan, tapos maghihilamos ka, gagamitin mo rin yun sa mukha mo. Mga anak-anak na lang talaga yung tagyawat mo dyan. Parang kisses yan. Sobrang dadami talaga sila. Number 2, mag-toothbrush ka bago ka maghilamos. Kasi kapag nakapaghilamos ka na, hindi magtutoothbrush ka, yung toothpaste, yung fluoride, may iwan yan dito. Kakaroon ka ng mga whiteheads. Whiteheads, Diyos ko, maniwala kayo sa akin. Ilang beses ko na naranasan yun. To, shower tip. After mong mag-conditioner, naliligo ka, nag-conditioner ka, pabanlawan mo siya, di ba? Okay, natapos na ako maligo. No, 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 no. Pag nabanlawan mo na yung conditioner sa ulo mo, lahat ng yan, mapupunta yan sa likod mo, te. Yan yung pinaka-main cause ng acne ko noon. Akala ko sa pawis ko, akala ko dirty ako, ganyan. Yung pala dahil sa conditioner ko siya. After mo mag-conditioner, i-clip mo yung buhok mo ganyan. Magsabon ka ulit ng katawan. Pak, 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 pak. Make sure na malinis yung likod mo. And then after nun, maghilamos ka, i-focus mo siya dito. Yan, dyan sa mga parts na pwedeng matuluan ng conditioner. Trust me, mawawala yung mga, Diyos ko, mga pimples na nandyan sa gilid-gilid ng anit mo. Number 4, gumamit ka ng wash towel. Ilang beses ko nasasabi sa inyo to, yung bimpo na nabibili sa palengke natin to, 20 peso. Una muna maghihilamos ka muna. Next, kunin mo yung wash towel, basahin mo ng konti ng maligamgam na tubig, lagyan mo ng konting face wash, kuskusin mo gano'n hanggang sa medyo bubula na siya, and then dahan-dahan lang. And makikita mo talaga, like, sobrang dami ng mga kung ano-ano mga build up na nandoon. Yun yung nasa mukha mo. By the way, wag mong gagawin to every single day. Gawin mo siya at least twice a week. Pero kung wala kang pera pambili ng exfoliator, ganun na lang yung gawin mo, te, and it works like wonder. Plus, pag nakuskus mo na yung leeg mo, wag mo na siya ibalik sa mukha mo. Okay na yun, wag mo na siya ibalik kasi binalik mo lang din lahat. Okay? Isa din to sa pinaka nakatulong sa akin noon. Magpalit ka ng cobre kama, laban mo yung kumot mo, tsaka yung pundang unan mo, at least once a week, utang na loob. Malay ko ba kung natutulog ka, tumutuloy yung laway mo, tapos yung laway mo napunta-punta na sa dirty siya talaga kung iisipin ninyo. Sa ulo mo, sobrang dumi, natutulog ka, di gumulong-gulong ka ganyan, nalagyan na sa mukha mo yung ano mo, nagkata-acne ka tuloy ngayon. Magpalit ka ng pundang unan. Next, magpalit ka ng tuwalya. Yung bacteria na harbor ng tuwalya mo, pag basa yun, tapos natuyo siya, di mababasa na naman siya, matutuyo siya, tapos sobrang basa pa sa CR ninyo, hindi mo pa siya nasapay na maayos. Magkikreate siya na so many bacteria, tapos kung gamitin pa yung tuwalya na yun sa mukha mo,
Diyos ko po, kaka-acne ka talaga. Guys, hindi na kasya yung time ko. I think gagawa na lang ako ng part 2, so go to part 2!